Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa videong ito ay ating pag-uusapan itong mga issue at kontrobersiya ngayon na umuusbong online, itong pagkukumpara ng Creamline dito sa ating national team na Team Alas. Ating pag-uusapan kung sino nga ba ang mas magaling, ito bang Creamline or itong Team Alas, kasi merong mga panawagan ngayon at demand ng mga supporters na dapat magkaroon ng match itong Creamline at Team Alas. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue. So ito po yung mainit ngayon na pinag-uusapan online, na kasi naglaban kahapon itong Hisamitsu kontra dito sa Team Alas, itong ating national team, at natalo po yung Team Alas sa loob ng 3 straight sets na kung saan is tambak nga sila. At nag-cite rin tayo ng mga reasons bakit natalo itong Team Alas. At isa doon sa mga naging reason is itong absence nga ng mga key players, some of the key players like itong si Canino, itong si Gia de Guzman at itong si Gemma Galanza. Kasi mga kapolitika, itong si Gia de Guzman is nasa Japan siya, diba? At maglalaro siya next month para dito sa Japan V-League, dito sa Division 1 ng kanilang paliga doon, which is until May 2025 siya. And okay lang din naman yun, kasi parang yun na ang training ground ni Gia de Guzman dito sa pagsampa niya uli, kasi December 2025 pa yung SEA Games, so okay lang yun. Now ngayon naman, ang maging problema dito ni Gia de Guzman is yung adjustment, kasi nga 'di ba iba yung mga players sa Japan at iba din yung mga players dito sa sa Team Alas. But hopefully is okay naman, or madali lang mag-adjust itong si Gia, kasi high caliber, hindi na siya basta-basta na setter, flexible na siya all throughout. Okay, so dito mga kapolitika is inihambing nga itong Team Alas kontra dito sa CCS or itong Creamline Cold Smasher, kasi nga dati is naglaban itong Kurashiki. Last year naglaban itong Kurashiki kontra dito sa Creamline at nanalo po itong Kurashiki sa loob ng 5 sets. So kumbaga natalo nga itong Creamline, pero yung laban na na ibinigay nila dito sa Kurashiki ay kinabahan rin itong Kurashiki. Okay, so kasi ang sitwasyon kasi dito is itong Kurashiki, naman yan, third class na team yung nakalaban ng Creamline, so third class yon. May kung kumpara mo dito sa Hisamitsu na nakalaban ng Team Alas kahapon, is first class po na team yon. Okay, so yun po ang pagkakaiba doon. So kumbaga itong ginagawan kasi ito ng issue online, which is talagang sobrang mismatch nga ito. So hindi sila equal itong pagkukumpara ng laban ng Creamline at laban ng Team Alas dito sa mga Japanese teams. Kasi merong mga nagsasabi doon na kung CCS daw yung nakalaban ng Hisamitsu ay may posibilidad na mananalo itong Creamline. So mga kapolitika, hindi naman, kasi dito naman is fair naman tayo, di ba? But ito pong nakalaban ng Team Alas ay mga players po yan dati na naglalaro sa mga Olympics, naglalaro sila sa mga international tournament. So dito maybe merong chance na makakuha ng isang set or dalawang set itong Creamline, but I doubt na matatalo nila itong Hisamitsu, kasi first class nga na team yan dito sa Japan. So imposible po na mananalo itong Creamline, but who knows, diba? Kasi sa sinasabi nga natin, grabe ang naging adjustment itong Creamline. Hindi natin masasabi sa ngayon. Siguro pwede tayong mag-speculate, not unless is magkaroon sila ng match talaga, which is ito na nga ang hinihiling rin ng ng mga supporters ng CCS, na dapat mag-match itong Creamline dito sa Team Alas. Kumbaga ito yung maging parameter or maging measurement kung hanggang saan ba talaga ang kaya ng Team Alas. Kasi nga naman, diba, kung puro mahinang team lang yung mga kalaban ng Team Alas, ay hindi mo ma-measure kung hanggang saan or hanggang kailan yung skills or yung kakayanan ng team mo. So ito yung pinapanawagan ngayon online, na dapat magkaroon ng match, but I doubt na papayag dito si Coach De Brito, not unless andito na sila Gia or andito na itong sila Angel Kaino. Kasi ngayon talaga is talagang nangangapa pa itong setter ng Team Alas, kasi nga 'di ba si Mars Alba is kakasampa lang dito sa Team Alas. So maybe she is still in the process of adjustment, kasi merong mga adjustment yan, kasi iba-ibang players, iba-ibang tipo ng paglalaro, ano ba yung mga gusto nila. So dapat is maging flexible itong setter, and itong si Cornel ay dapat mag-improve na rin siya, or dapat mag-step na rin siya sa next level, na dapat is pag-aralan niya paano ba maglaro itong si Gia at yung mga diskarte niya, dapat ganun. Okay, at
ito ngang si Negrito, kasi dati average, hindi ko naman masyadong napapansin itong si Negrito dati, but ngayon is grabe nga ang kanyang improvement. So kumbaga bilang setter is hindi laging average yung paglalaro mo, hindi laging nasa gitna lang or neutral, dapat mag level up rin. Okay, so ito dapat yung i-workout dito ng setter ng Team Alas, kasi undoubtedly is parang hindi ko pa nakikitaan itong si Julia Coronel na mautak or madiskarte maglaro sa loob ng court. Okay, so dapat is learn from Gia ang kanyang gagawin dito, okay? At the same time, itong dapat magkakaroon siya ng connection dito sa mga players, kasi okay naman yung passing ng bola dito sa sa Team Alas. Yun nga lang, ang malaking problema na nakita natin mga kapolitika is yung bilis at talaga yung diskarte at yung defense natin, kasi yung talaga nagkulang, bakit natambakan tayo, at yung chemistry ng mga teams. Kasi nga 'di ba kahapon is naglaro itong, actually hindi ko pinanood, but ang sabi doon sa mga comment section ay itong si Nisperos ang naging problema dito sa Team Alas. So ito dapat yung i-workout at dapat makita ng head coach na dapat itong si Nisperos ay sub player lang, hindi siya yung talagang first lineup or first six ni Coach De Brito. So ito yung mga mga recommendation at mga sinasabi ng mga netizen, at yung rin kumbaga para maayos yung team. Okay, so ngayon is pinapanawagan natin, kasi dito naman is naging partner ng ating YouTube channel, na kung merong gusto ang mga tao, mga netizen at mga supporters, ay kinakailangan i-voice out natin para makarating rin sa kinaukulan na dapat magkakaroon ng match itong Creamline Coal Smasher versus sa Team Alas. Kasi sa tingin ko mga kapolitika, ito ay magandang laban at talagang aabangan ito ng nakararami. Most especially na sobrang dami ngayon ng nagbabash dito sa sa Team Alas. Binabash itong mga players, binabash itong coach. At the same time, meron na umanong politika nangyayari sa Team Alas. So ano-anong masamot-saring issue ang lumalabas ngayon online. So ang talagang dito, ang talagang solusyon dito is magkakaroon sila ng match para matapos na itong lahat, okay? And actually I think nagkaroon na rin ng match itong CCS versus sa Team Alas dati, bago pa sila pumunta dito sa V-League, okay, or dito sa sa CV League. So nagkaroon sila ng match, but hindi in-announce kung sino ba yung nanalo doon sa tune-up games nila together with CCS at itong Team Alas. Okay? So mga kapolitika, at ngayon is ang latest update na na-report natin dito sa ating YouTube channel is magkakaroon po ng merong gustong i-acquire or gustong kunin ni Coach De Brito itong si Alyssa Valdez at si Toots Carlos para dito sa sa Team Alas. So marami na naman ngayon ang talagang nagsasabi na wag lang sumali itong si Alyssa Valdez dito sa sa Team Alas or sa ating national team. But again, meron ring mga nag-agree dito sa proposal ni Coach De Brito, na kasi meron siyang interview kahapon pagkatapos ng laro nila dito sa Hisamitsu, is merong interview itong si Coach De Brito, at ang sabi niya is plano or gusto niyang i-acquire itong sila Alyssa Valdez at si Toots dito sa Team Alas, which is tayo mga kapolitika is agree naman tayo, kasi tayo is hindi naman tayo non-partisan naman yung ating mga komento, at fair play tayo, kumbaga pantay-pantay yung pagtingin natin sa mga teams at the same time sa mga players. So kung merong iambag itong sila Alyssa Valdez dito sa ating national team, hindi po tayo kontra dito, okay? So yun lamang po ang ating masasabi. At kumbaga itong meron pong laro mamaya mga kapolitika, itong CCS kontra dito sa Kurashiki. So ito po yung ating abangan, 6 PM na po yan, okay? So ano po ang inyong masasabi dito na pinapanawagan na magkakaroon daw ng match itong Creamline versus dito sa Team Alas? At mga kapolitika, ano ang inyong masasabi na mas magaling daw ngayon itong Creamline Coal Smasher kontra dito sa Team Alas? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.